Echo at AP Bren. Alam mo, excited ako dito kung ano na naman yung jungle matchup. Baka mapagbigyan tayo ng assassin matchup. Assassin eh. Oo nga, no? Uy, wala Pwede na. naman. Wala na yung Fred rin. Depende Ngayon? sa usap ng dalawang coach natin na si Coach Ducky at Oo. Coach Hicks. Baksha. Okay, focus pa rin sila sa Baksha. Sige. Wala namang Valentina, so pwede uling mag-akay. Mating, hindi ako masusurprise kung, oh yan. Wow. Ay, wow. Okay. Iksha Teresla ang kinuha dito ng Echo. Hindi mo na sila kumuha ng akay kasi pwede naman nila ibang Martes. ibang third pick eh. Tsaka hindi naman kukuha ng akayan, may Baksha na eh. Oo, malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo yung sabaw ng pusit, di ba? Itim yun eh. Oh, malabo Oo, naman yun, talaga. malabo Pag talaga. luminaw yun, kabahan na tayo. Oo nga, okay. Pero, balikan natin, AP Bren. Meron ng gold laner dito ang Echo. Bakit natatawa ka? Hindi, wala lang. Wala lang. In-imagine ko kasi yung question mo para masagot kitang tama. So, same question in Minsan na mind. nga, wala pa nga akong kain, di ba sinabi ko na? Tapos Sorry. Oo nga, Adobo yung, pusit. masarap kasi yung pusit eh. Pero syempre, balikan na natin ang laban na ito. AP Bren, Claude ang kanilang kukunin. And pwede kayang mid lane? Yeah, mid lane nga ata ang kukunin nila rito. Nung VAR, yung pa din. Novari. Same pa din for them. Parang kailangan lang nilang bilisan. Aha. Although, probably magbabago to in terms of XP lane. Feeling ko din, magiging is either a Pakito, maaari, or a Khalid. Talaga, maaari natin makita. Kasi you want someone that could interrupt yung full barrage ng Iksha. So, X-Borg, yes, nandyan yung Last Insanity, pero hindi yun considered crowd control eh. Bababara mo lang, and yung damage na binibigay mo can easily be countered by the passive of the Iksha. So, hindi gumana yon right at that time. Yep. So, pwede nilang palitan ng isang Khalid, maybe a Lapu-Lapu or Yuzong. Okay. Pwede gana eh, yung Yuzhong para mas mabilis din Para sa Iksha, makapasok, no? no? Para Diretso sa ka lang Iksha. bigla. Matatalunan mo kagad with that Black Dragon form. Oh, Pero, okay, third pick. Minotaur. Minotaur para sa kupunan ng Echo. Second phase ng bans. Tanggal ang Digi. Alam na kagad nila kung ano mga magiging solusyon dito. And actually, pwede uli silang magtanggal ng Uranus kung gugustuhin nila. Kasi parang yun yung nagiging sagot. Tingin ko lang naman, yun yung nagiging sagot sa makulit na Uranus eh. Oo. Para diretso na agad. Okay. Parang consistent yung drafting pattern. Aha. May pattern eh. Halos pares na parehas. So you would see doon sa kanilang draft index din na ito rin yung halos nakita nyo kanina nung game number 1. Parehas na shape, na itsura, na values kasi halos hindi naman nagbago yung mga pinik ng dalawang kupunan natin. Now, mukhang Payback time daw eh. Farsa pa din. Farsa pa din. Farsa ang aalisin. And Ready na. Uranus, ayun na naman. Kagaya nga ng nabanggit ko, Flap TZ ang naging target. Dahil nga nakikita rin ng Echo na nagiging solusyon talaga ang Uranus. At makulit din kasi itong hero na to eh. Dadating kasi yung punto na hindi mo na siya mababurst or hindi mo na siya mapapatay. Yung parang hayaan na nga kita. Oo, ang kulit nito. Tapos nakadikit lang. Oh, tapos yung Ionic Edge. Kapag tumatama sa'yo, pasakit ng pasakit eh. Boss, huwag nyo kang pansinin yan. Yung mga Oo, huwag nyo nang pansinin Tapos yan. itatapon lang niya yung sarili niya. Oh, makulit Pero dito yan. lang ako. Huwag nyo nang pansinin. Pero Hindi, didikit kita. ano ba mga final bans? O anong final ban if ever dito ng AP Bren? Again, Lilia is possible for AP Bren the Same way kanina, no? they did kanina nung game number 1. Akay. So Maganda. dito sila biglang lumiko. Oo, pero pwede pa mag-Lancelot ha. Pwede mag-Lancelot. Martis. Dito ang ikaw. Pero pwedeng hindi mo na nila kunin. Ay! Ay, wait lang. Sabi ni Coach TikTok, Burits, ang dami mo na sinasabi. Kunin ko na yung Lancelot. Para hindi ka na magbangkit na ibang hero. Oo. Para hindi ka na rin mag-isip, ito na. Tama. Nilalatag ko na. And parang I kind of felt it na hindi naman talaga mag-aakay ang side ng Echo right now. It's a trap they set dito sa draft na to. Na meron kaming akay pa, sige, pag di nyo binan, kukunin ko. Pero technically, hindi naman talaga kukunin. Yung mga ganong moments. Tapos lumiko sila sa Lancelot. Now, comparing this Lancelot na Baksha, panalo yung Lancelot when it comes to a jungle guarantee. Doon sa pagkuha ng retry kasi nga naman nandyan yung Thorn Rose Retribution compared to happy birthday sa'yo, sir. Happy birthday. Ayan. Hindi mo nilagay yung pangalan mo, boss eh. Dapat nalagay mo para... Lagay mo, boss. Para universal happy birthday po sa lahat na nagse-celebrate ng birthday ngayong Yun. October 14. Ayan. Nabati namin kayo. Lahat na yan. National Happy Birthday Day. Alam mo yung mga nananahimik, tinamaan bigla. No? National Birthday Day.
Tama naman. Tama. National Birthday Day. Isang word kasi yung birthday eh. Oo, kaya para may question mark. Pero ito, balik tayo sa draft. Uy, para miss yun. Paramis yung last pick. Oo. Napapa-wow. Alam si mo. Joshi Cakes. Parang kasing, sobrang taas na ng potential nila without the Paramis when it comes to team fight, no? Tapos dinagdagan pa nila para lang makompensate yung, okay, Lancelot kasi to, malambot to. Para lang hindi to yung tipo ng Akai na nakakatagal. So bigyan kita ng Paramis para hindi ka mahirapan. Alam mo, sabi kasi sa kasabihan na Paramis are Meant to meant be to be broken. broken eh. So, hindi, joke lang. Pero 10 Paramis... over 10. Okay, salamat. Maganda yung timing eh. Ang ganda ng timing ko. Ganda Pero, ng pasok. eto na, Paramis. Para sa extended team fight. Pakita ng kupunan ng Echo. At Topa Kits naman. Para kay Flap TZ, AP Bren at Echo. May-extend ba itong serie na ito? O itutuloy-tuloy na ng Echo at puputulin yung 2 losing streak nila at i-end itong regular season with a bang. Well, Again, para sa dalawang koponan natin dito for Echo, ang gusto nila is momentum before playoffs at April naman ay para mas magandahin pa ang kanilang posisyon dito sa torneo. Pero may vision agad, by the way, nakita natin si Kuya Ogwen sa side ni Carl TC. Nangungulo na agad. Ang aga nito Kyle TZ. Secured safely yung kanyang purple buff. puwersang retry. Hindi na pwedeng gawin ng AP Brand dito ay guluhin muli sa orange buff. Oo. Okay, Rometo yan. Pwede natin agawan. Pero they were going to on a safe route na itong AP Brand, okay, focus ka lang dyan. Kami na lang manggugulo kung gusto namin. Kyle TZ, ikaw mag-focus ka lang ng jungle mo. No, nakakamiss din yung mga mga Lancelot na hero ni Carl TZ. Ang tusok. Ipapamana na nga ba retry na gamit. Andun yung mga pokes mula sa Shield of Spirit. Pero ano lang kalabitan lang muna to Kilitian lang muna Sabi niya, oy, may damage ka pa ba? Wala pa 1 minute pa lang. Pre, musta kayo? Kamusta lang muna again, mag-matter ito pagdating doon sa my third objective, not unless there is a rotation for both, kung saan may biglang surprise play. So, ready rin dito si Ogwen, mukhang mabibilitan na lumayo dito si Carl at TC, mapapagkapa nga kay Kyle at TC, babatuhin ng plangkana pero hindi aabot, makakawin si Carl. Flicker, nagamit. Andun yung lason para kay Sanford, pero kakalma muli. Echo at AP Bren. 13 seconds bago mabuhay yung unang malaking objective ng ating game, which is the turtle. Pero ngayon, walang pakialamanan para sa magkabilang gold. Sanford, pinupuruhan dito ng AP Bren. Pepwesto ng muli ang Echo rito. Pero parang gusto muna nila ng -1 Parang iba ang gusto gawin ng Echo. Pero ready na naman at nasabi ni Flap TZ sa kanyang mga kakampi. So unang turtle pa lang sa game natin guys, pero grabe na agad. Turtle reset para sa dalawa. At matagal-tagal pa. May sayaw. May turtle dance, 2 minutes. Parang mostly yung mga recent nakikita natin pa sa Lord, pero sa Turtle ginagawa na ng dalawang kupunan, and with that, mukhang non-contested na at makukuha nga ni Carl TZ yun. Pero dediretso dito si Sanford with a penalty zone. Ogwen, mapapa-flicker out Sanford ang target ng AP Bren. Merong gamit Netherrealm. dito na Netherrealm. Makakatakas pa pero hahabulin pa rin Boom! ng AP Bren. Pero napakagandang pagtulong doon ni Yawi. Flap TZ may suntok-suntok na gagawin. Mahahatak pa nga dito. Si Flap TZ medyo napalalim, but again, poke lang muna. Ginawa ni Yawing body bag. Oo. Ginawa niyang punching bag yung sarili niya habang sumasapak doon yung Topa Kits. Sinasalo niya ng likod niya. Inalay ang sarili Inalay. para kay Sanford at kinuha naman talaga din ni Flap TZ. Hindi niya nga lang ganun masyado mabawasan kasi technically wala pa siyang damage right at this point. Pero again, Carl TZ with his Lancelot. Wow, highest gold per minute in MPL history with 702. Ibang klase talaga si Carl. Sakto nagpa-farm siya kanina habang nagpa-farm siya. Eh. Just goat. Okay. 6 out of 10. Okay, 4 out of 10. Okay. Ang hirap kasi iskoran ng mataas Pagsamahin mo na lang para 10. Okay, sige. Matawa na lang kayo agad para Tama. mataas. Sabagay. Oo nga, no? Kasi pag ninamnam mo malalaman mo nawali. Hindi, pero going back, dito sa laban na ito, Echo, may kalamangan na rin sila na bahagya.
Pero si Flap talagang pinupuruan siya, nalulugi siya sa normal lang kay Sanford. Oh, lamang si Sanford in terms of experience din na doon sa may top kay level 6 na ito, suntukan ng mga medyo makukunat. So, expected no casualty, pero teka lang, papasok dito ang AP Bren. Pero Thorn Rose na gagamitin, si Kyle TZ, Phantom Execution para lang makatakas, pero na-secure pa rin ni Kyle TZ ang kanyang purple buff. Dalawang retry yung nagastos doon for that purple buff. Pareha silang walang retribution entering this turtle. Now, we can expect na kakalabitin nila yung turtle tapos i-reset nila para lang mag-cool down yung retribution na meron itong dalawang junglers. But then again, this is way na natin parang different things na nangyayari kasi Pakito ay ng Terizla. Gusto ng Terizla lagi sumama sa mga clashes to team fight pero pinipigilan lang ni Flap TZ si Sanford palagi. Ito na naman. Yung unang turtle may sayaw. Ito na naman yung sayawan. Ngayon may pagsapakan. Flap TZ, si Sanji ang kanyang pinupuntirya. Oh, Sanji! Makakapag-flicker out para Flap TZ dito. Merong Cyclone Eye. So, reset ulit para sa ating ikalawang turtle objective. So, magkakaroon ng ibang rotation ngayon ng ating mga kupunan. Pero for Echo, 3, 4 ang nakapwesto dito. Even Ogwen is here for the vision. Liliko lang muna ang iba. Pero hindi natin alam kung mag-go ba ang AP Bren. Okay, si Kyle. Inapakan na niya yung gas. Pupunta siya ng pero ito, dumrive-through lang. Sakto retribution para kay Kyle TZ. Ting-isa ngayon ang nakuhang pagong. Mid the lane, i-clear na Echo ang minion wave. Wow. Grabe yung drive-through dun, boss. Ang perfect parang binayaran na agad ng cashless tapos Self-pick kinuha na lang up. Oo. Walang minor-minor. Apakagad ng gas. Tapos, retry. Akin na yan. Ibang klase. And nakikita natin, equal na ang pagkuha dito ng turtle. Tag-isa para sa both parties at nakakuha na ng konting lamang in terms of gold. Dito ang AP Bren. Wala na mga gold shields or energy shields ang ating mga tore dahil nasa 6 minutes na tayo. Pero pinupuruan si Flap. O si Flap TZ ngayon ang pwedeng casualty para sa side ng Echo. Ang sakit na mga maso! Tapos Sanford, antay nila na pumutok! First blood para dito kay Sanford. 6 minutes, 15 in. Tsaka lang nagkaroon ng first blood. Diretso pa nga dito ang AP Bren. Magawan. Papasok doon si Ogwen. Pero Sanji nakatago lang rin. At after nun, walang mangyayari din. Hindi sumusuko ang mga beast dito. Pero Echo nakabawi din. Halang si Carla pinupuntirya. Phantom Execution. Uy! Suwabe! Sakto, diretso, recall. May Tas meron pa-emote pang pa. thumbs up. Uwi muna ako. Parang nakita na ni Carl TZ sa panaginip niya Alam kong may tatamang Acer Recall sa akin. So nung nasa reality na, Rose. Kabisado ko na yan, Pew. Sabi niya, nung nakita ko sa panaginip ko, magbabato pa siya ng skill. Meron pang kasunod dyan Kaya kailangan continue din ang aking pagkatakas. Pero makakatakas ba? Dito sa may bottom lane si Benny Cutie dahil unti-unti nang ang hinihit si Yawi. Tapos tatlong players rather from Echo ay merong gagawin against Kyle TZ. Nandito na rin si Few. At kamustahan lang muna ang mangyayari. Pero may suntukan din ng dating TZ Brothers sa top lane. Aabot ba ang mga jungler? Nandito si Kyle TZ at diretso hahabol si Carla TZ, kalahati ang buhay. Pero Nelson, walang tatamaan. Pero masakit dito ay mga binabato mga bulalakaw. Sakto dito, merong kill against Few. Tapos meron pa Netherrealm para sa kanila. Meron din ng bawian, double kill para dito kay Carla TZ. Pero yun nga lang, merong Blazy Do It, not enough damage para sa AP Bren. Pero diretso lang ang pagkuha nila. Meron pang full barrage, not enough damage. 2-for-1 trade. Wow, pati Torre nabasag na rin dun sa may bandang kita. Ano nangyari dun? AP Bren. Alam nila na malayo pa si Carl TZ. Pinanas lang na naman ng AP Bren yung kakayahan nila, yung Echo na walang onti yung mga tao. And at the same time, popping in that Netherrealm para lang iligtas si Yawi, not the other members of Echo. Nakita din natin yung setup from Yawi. Kaso, yes, makuha si Ogwen. Pero Super Marco, with the Blazing Two-Wit, natamaan ang ligaw na bala. Yung turtle na yun. Ang ganda nun ang ganda ng timing. And may natirang maliit na buhay. Pag-retry dito ni Carl TZ. At ngayon, kaya rin pala masakit na dito si Carl. Kahit pa paano naka-war axe din pala. Tapos defensive item uli. And Sanford, inunan niya kagad yung kanyang dominance eyes para sa makulit at mabawasan yung sustain power ni Kyle. Taas ng farm ni Super Marco compared to Benny Cutie.
So, in terms of damage, ay, kaya di pala kanina nang bigla siyang pumasok, Oo. bumubulaga na rin yung damage. So, AP Bren, yung inaantay nila ngayon, yung mga surprising plays, tapos biglang papasok si Super Marco from the back. No. Parang ganun daw kasi pag mga bida eh. 'Di ba? Papasok lang yung bida kapag okay na, kapag may mga nangyayari na. 'Di ba? And yun yung nagiging role ngayon ni Super Marco. Ang AP Bren, alam na nila eh. Alam nila yung win condition ng lineup na ito. Alam nila yung power spike ng mga heroes nila. Yung early game damage and pokes meron sila. Late game insurance with that Claude. And alam natin, nabansagan nga natin na kapag umabot na sa mga 14 to 16 minute mark, alam natin na masakit na ang isang Claude. Oras niya yun eh. Oras na yun. It's Claude time na eh. Kumbaga dati parang 15 minutes, pero with considering the nerf right now, May parang nerf, oo. umangat mga 17 na. Mga 17. Tapos depende pa sa farm din ng kalaban. Yup. Kung prepared na para sa kanya. Okay, meron na corrosion site. Tapos nagse-stretch ngayon si Master Ogwen at nandito na rin si 40. Si Yawi makikita nila. So, napanood na natin to kanina. Nung panahon na yon, Yung turtle turtle pa. nga eh. Yung Lord na nakikita natin ngayon. Ano lang pala yun, no? Preview lang yun. Preview yun. Teaser! Teaser, kung may mga nagsasabi na ito daw ay preview ng MPL PH Finals or Grand Finals, pinapakita ng AP Bren at Echo na parang may basehan talaga yung sinasabi ng mga fans. May mga discussions. Pero ang Echo at AP Bren, alam nila kung sino ang may kakayahang magpatuloy dito. Pero si Yawi natutunaw. Halos wala nang buhay doon. Okay, 19k ang HP ng Lord. May manggagaling pwede sa likod sa side ng AP Bren. Yan si Flap TC, nakakasira lang ng torre doon sa may bottom lane. Naka-ready Ogwen. Sino kaya masushoot? Sakto naman ang kanyang Tyrant's Rage, pero may bawi din or may pag-counter on that Nether Realm. So mare-reset nga ba? Si Carl TC na Binitawan. ngayon ang may hawak ng Lord na bitawan ng AP Bren. Merong penalty zone, merong Cyclone Eye para kay Carl TC. Pero Carl TC makakakuha ng Lord. Tapos diretso team fight para sa kanila. Hahabol pa nga Super Marco ang target nila. Carl TC with the double kill. Wow, mahabol pa sila dito. Hindi pa tapos ang mga Orca. Pero sabi nila dito ay kalma. The Young Goat with that crucial Red Tree Lord. And ang buong kupunan ng Echo ngayon ipaabante na. On a note, nawala pa si Benny Cutie sa pagkakataon na yon. That's just 4 of them winning that Lord fight. Nung moment na binitawan ng AP Bren, sabi ng Echo, wag natin bitawan to. Kasi kung binitawan nila, alam nilang hindi pa nila kayang i-take. So that's why, hawakan na natin, tayo yung kumuha. Meron naman talagang guarantee ang Lancelot over this Baxa, yung Thornrose Retry, kaya hindi na nila pinagbitawan pa yung pangyayari na yon. Now, may Lord na nagmamarcha. They can defend this one. May clear wave naman ng AP Bren. At nararamdaman mo yung sakit. Masakit na yung damage dito ni Kapitan Few, kaya mapapa-flicker out dito si Sanji. Hahabol si Kyle DC, tas si Ogwen magse-set up ng pay. Yawi ka nila makukuha pero may bawi lang din naman. Or may sagot dito na Nether Realm. Penalty zone para kay Sanford pero sumibot na Getty. Super Marco makakakuha ng kill. Kyle DC naman ay may habol. Okay, dalawa ngayon nakikita natin sa camera pero kita natin ngayon na si Sanji ay kamuntikan na mamatay. Mahatak na pala sa kamay dito ni Flap TC kaya naman double kill na. Uy, si Carl TC, na-dodge siya yun pero si Ogwen ay nandito. Hindi sumusuko ang AP Bren. Andito na rin si Flap. Dating magtropa, pero walang tropa-tropa ngayon. That easy bro. And Ogwen with a kill. A shutdown dito against Carl TC. Pantay ngayon ang ating laban. 48, 104 gold, 6 kills, 12 minutes and 48 seconds. Wow! Ganitong- Anong mga nangyayari dito, Joshi? Ganitong ganito rin yung nakita natin ng game number 1, pero it's just that one clash yung nangyari, natapos ang lahat. This time, hindi pa natin masabi na isang clash na lang yung kailangan. And looking at the state of the map for both of these teams, Echo sila pa nga yung nauubusan ng lugar na pinagpa-farman eh. Oo. Mas nauuna pa yung AP Bren na nakakasakop. Tsaka, sobrang crucial nung pagkaka-knockout strike ni Flap TZ doon kay Benny Cutie. Oo. Na-cancel yung full barrage. And yun sana yung game changer eh. Yun sana yung gagamitin dito ng Echo. Para mabaliktad yun kasi yung pwesto ay sobrang ganda. Nasa eskinita kayo. At nandun sa likuran itong si Benny Cutie. Pero alam ni Flap TZ yung gagawin. Isang knockout strike. Nausog dito itong si Benny. Na-cancel yun. At disaster na yung naging kasunod. Parang
hindi pa nga enough na nagulo lang niya eh. Talagang to-make down pa siya. Sumapak Even pa, oo. si Sanji. At tinapos pa rin niya yung mission na napatayin si Carl TZ. Pero huge shoutouts muna kay Coach Pao dyan. Ayan, sa mga MDL teams na nandyan, mga Harlika, at andyan din yung Euphoria Esports. Nakita natin kanina. Ayan, shoutout sa ating mga MDL teams na narito ngayon. I hope na nag-i-enjoy kayong lahat. Siyempre, yung mga coaches, yung mga analysts nila. At yun, ang Maharlika, yun, shoutout sa inyo. Actually, quick trivia lang, no? Galing si Yue. Si Yue from Blacklist International. Galing siya sa Maharlika Esports. Oo nga pala, parang nga naglaban sila before sa ISF. At ito quick trivia din. Sino yan? Si Coach Pao, yan yung Paolo expert ng Brent dati. Oo, no? Si Paolo Expert. Shoutout, Shoutout po. Eto, Ay, Hall of Legends. si Coach Ducky. Sakto, sa labas din ng shooting gallery, merong Duck. duck. Oo. Hello. Tama. Shoutout po kay Coach Ducky. And syempre, sa lahat ng mga bees Ay, at hive. may naglalaro pa Grind, yata. grind is Grind real. is Grabe. real. Kung sino ka man, Mapa-onsite. Saludo ako sa'yo. idol kita. Isipin mo, nanonood ka na ng MPL onsite, naglalaro ka pa onsite. Ayan na yung euphoria pala. Diyan sila, Ibang klase, no? Nanonood ka na on-site, naglalaro ka pa on-site, Yan ang MPL vibes. yan ang grind. Ang lupit. Pero basa pa ako doon, let's go AP Brent Kiboy. Ay, hindi. Ayaw nga pala. Kanina kasi may multiverse, eh. Si Yobik kasi. Si Oo Yobik. nga. Ay, alam nyo yung mga naglalarong ML yan sa labas, saludo ako sa mga yan. Yung iba, nasa jeepney, naglalaro, nag-ML. oo, nag-ML. Kaya, kayo yung mga rason kung bakit may mga na-AFK. Please po, wag sa jeep. Tapos pagbababa na habang naglalaro, ilalagay diretso sa bag. Oo. Yung cellphone, may nakasabay ako one time, minsan na lang mag-jeep. Nakakita pa ako na nag-AFK. Wag niyo po kami samayan. Diba, para po, tapos diretso baga. Naglalaro siya prior nun. Boss, saludo kami sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit may mga na-AFK. Pero, again, balikan natin yung laban na to. Echo and AP Bren. Nabaliktad yung sitwasyon. Nakakuha muli ng kalamangan ng AP Bren. In yung control pagdating sa mapa, kahit pa paano, may mga equalizer sila na nagawa. Damage dealt, Few, Flap, and Super Marco. 3 members from AP Bren ang nangunguna rito. Saka grabe yung push nung dalawa kasi hindi naman sila talaga masyado natitify kaya 6-6 lang yung natin, yung hero kills. Pero pares nakaangat. Parang ang lamang lang dito ng Echo is nakasira sila ng isa doon sa may middle lane. So, free-flowing, tapos nag-clear na minion wave si Flap TZ sa top, tapos free-flowing ulit yung minion nila sa may bottom lane. Win So, probability. Taso. Medyo gitnaan, 57% for AP Brent. Now, nagsimula itong Lord Dance na to, take note, at 14 minutes. Gaano katagal? Tatagal tong sayaw na to. Feeling ko mga 23 matatapos. Sabi nga sa isang kanta hanggang saan, hanggang kailan. Pero hanggang kailan kakapit dito ang AP Bren at Echo. Yun na naman yung iwas ni Carl. Kailangan, kudos by the way kay Carl TZ dito kasi talagang alam niya yung Sa strength niya pinakadulo. ngayon. Kasi si Carl TZ hindi naman siya ganun katanky. Aray ko. So hindi niya kaya yung ganun na siya talaga yung mag-push and pull doon sa may Lord. So, ano lang to, pulsuhan. Guardian's Helmet at saka ano kasi, no? Tsaka ano ba to, Thunder's Belt, yung defensive ni Carl dito eh. So may kabitinan talaga. Ngayon may mga panormal dito si Carl TZ. Doon sa Lord. Pero set up mula kay Owen, bouncing ball. Igogo nga ba dito ng AP Bren? Masakit na si Super Super Marco Marco. by the way! Ang sakit ng damage dito kay Sanford. Habang tinutuloy naman ni Carl TZ yung Lord. Probably a bait para sa kanila pero ginamit ang Phantom Execution dito ni Carl TZ. Medyo mangangalahati ang buhay Yung ni Lord. Ogwen. At naka-ready ngayon. Reset. And a reset. Wow. Grabe. Kaya nasa dulo yun eh, no? Mabilis lang kasing hatakin at makaka-reset ka kagad. And yun yung ginagawa ng AP Bren. Sobrang na ma-maximize nila. Even yung single na pixel nung dulo na yon. And ito yung maganda kapag meron kang Novaria, no? Bato ka lang ng bato ng Acer Recall, Acer Recall, dun sa mga potential push na pwedeng daanan at tambayan dito ng kalaban mo. Ang main idea kasi dito ng AP Bren, dadalhin mo sa dulo para madaling ma-reset kasi i-reset natin kapag hindi Di kaya. tumama at hindi tayo nakakuha ng hero
beforehand. -1. Sumusubok silang mag-1 eh. Sanford kanina, ngayon si Yawi naman yung pinoke nila with Super Marco anchoring that moment. At kapag hindi sila successful doon, Wow. reset. Ayun oh, Ay, tinan mo, reset muli. Ito yung nakaka-force actually para sa Echo na mag-reset din kaya hindi sila makapag-go dun sa may Lord. Kasi si Flap TZ, okay, tapos na ako sa may middle lane. Balik ulit ako sa may top lane. Oo. So parang medyo may hirapan ngayon ang Echo kung ano ang gagawin nila. Magdedepensa ba sila versus Flap TZ? Aha. Or dediretso lang sila dito sa Lord? Grabe yung macro play dito ng AP Bren. Dinadaan sa gulang ng kanilang opener. 1.1k yung gold lead rito. At ngayon, set up na si Oven. Tyrant's Revenge. Pattern execution mula kay Carl. Orico. Ang sakit ng damage dito kay Sanji. So ngayon, medyo iikot muna ang Echo para malaman din kung saan nga ba pwedeng magsimula at pumosisyon for a team fight. 14 minutes yung sinabi mo kanina, no? Ngayon, Nakatatlo na. 3 minutes na ang sayawan ng Lord na ito. Eh, ang mahirap dito kasi Echo. Wait na may nakakonceal. Uy, wait lang. Si Owen dito, dediretso lang din. Pero, trip to Jerusalem. Ikot lang, ikot lang. Parang chacha din eh. Oo nga eh. Benny Cutie Medyo torn kasi siya na sumama sa team fight eh. Kasi siya yung pinakamabilis mag-clear ng minions. So dapat siya yung pumipigil dito kay Flap TZ na mag-split push. Kumbaga, binibigyan na niya yung tiwala niya kay Carl TZ. Guys, 4 na member dyan sa Echo. Kayo na bahala dyan sa Hansan Duo Yawi. Hawakan niyo yung Lord. Bibigay ko yung best ko para maklear lang yung mga minions and yung split push na ginagawa Mas dito ni habol Flap. na lang siya, no, if Oo. ever. Consistent dito yung mga Astral Echo from Pew. So makikita natin ngayon na sumasakit na nga talaga ang damage. So si Owen dito ay mabibili na mag-bouncing ball. Medyo may advance para sa side ng Echo. So reset muna ulit. Si Flap. 18 minutes na for this Lord Dance. 14 minutes nung nagsimula, patunay lamang na walang gustong magbigay para sa ating dalawang koponan. And for AP Bren, sobrang ganda na ginagawa ni Flap TZ dito. This will change if Benny Cutie was here. Kung nandito lang yung Iksha, maaring na-punish na si Ogwen, maaring nag-initiate na yung Echo. Pero since wala nga yung Iksha at mas kinakailangan siya yung umuwi kesa yung sa Terizla ni Sanford, mas na-maximize ng AP Bren ngayon yung kakayahan nila to dance this Lord away. Now, 31k HP. Hindi na naman tayo sure kung itutuloy na ba to kasi isang kalabit lang papalayo ni Kyle TZ. Reset to eh. Tsaka ang ganda ng pwesto kanina ni Flap TZ. If ever man na sumama, bumack up, ito si Benny Cutie, talagang may paglalagyan siya, nandun yung combo eh. Ikakat niya yung Oo. yung pagsama ni Benny Cutie. Now, again, Ayun na naman. 5 minutes na tayong sumasayaw sa Lord. Alam mo yung mga gantong sobrang haba ng Lord Dance, masakit to sa sa ulo. Ulo, oo. Kasi parang yung judgment mo dito, parang iisipin mo kung nasan yung kalaban. Sesetapan ko ba if ever na may mahuli? Pero kung sesetapan na nga Uy. dito ni Ogwen, pero not enough damage yata para sa ng Epic Bren. At mag-BMI out na nga Aray. si Super Marco. Grabe. Si Flap Si Flap TZ nakabang na din. Di ba yung mga, usually pa nakikita natin yung mga ganito, bitaw ka na ng skill, parang bugbugan na. Pero iba ang nangyayari dito para sa ating dalawang koponan, si Sanji masasaktan Aray na. ko. Grabe yung damage. Ito na naman yung Lord Dance eh. Lagi ko na itong sinasabi. Alam mo, Pilipinas kasi, almusal tanghalian na po ng Lord Dance eh. O, diretso na agad, no? Pag RG na, diretso na sa Lord. Sige, antayin natin yung Lord. Yun di ba? So, ngayon, hawak muli nila itong Lord na ito. Actually, litong-lito na yung Lord eh. Kanina ba ako titingin? Ano ba? Ano ba talaga, guys? Pero ngayon, 5 na to. Nandito na si Benny Cutie, nandito na si Flap TZ. Maaring i-go ng Echo, sila yung pumersa ng team fight, pero the damage, Grabe yung ang sakit sayaw. din. Mahirap din kasi talagang hanapin kung nasan si Few. But kudos of course sa ginagawa ng dalawang teams natin kasi regardless kung kahit nagiging repetitive or parang nagiging cycle yung ginagawa nila ngayon, talagang patience is the key. 6 minutes na sayawan ang ating nakikita. Yawi dito, bababa sa kalahati yung buhay niya. Pinaghahampas si Sanford. Ngayon, 27k, Carl TZ, papasok na. Si Pew ang kanyang mag-iipon. Flicker na gamit. Wala yatang dash. Grabe yung flicker doon ni Few. Parang Sanford! ankle break! Speaking of ankle break, sakto naman doon kay Sanford. So -1 ngayon ang side ng Echo habang si Flap TZ ay nandoon sa may top lane. Isang magandang setup lane na naman para dito kay Ogwen. Tapos sama mo pa na play si Duet para kay Super Marco. Pero parang babalik nga lang ang damage sa kanya. Buhay ang tatlo. Pero diretso pa rin. Few! Idol ng mga kids! Panibagong kill na naman! From downtown! Grabe yung mga paggalaw ni Few dito. Talagang
hindi nakakapagtaka kung bakit idol ng mga kids to. Since Season 1 ng MPL, ay narito na yan, boss. Lahat ng mga hero nagamit na niya. Lahat ng mga items nagamit na rin niya. So alam niya kung paano kalkulahin yan. Ang ganda rin ng flicker niya. Ankle break. Walang dash si Carteezy, alam niya yon. Na tumama pa yung mga skills niya doon paulit-ulit kila Sanford and the rest of the members. Now, this is a crucial setup mula kay Ogwen. And another, yung Sargo, yung tutok kay Sanji dito. Push. Boss, si Lina User yan eh. Oo Ang mga nga eh. gamit Oo nito nga di pala. tutok. Oh no, hindi na bago ito para kay Few. Pero bagong pakiramdam para sa Echo. Sila ngayon yung didepensa. At yung Lord ay nasa may bandang itaas. Astra Echo nagamit din. Basag. Yung Torres sa may top lane. Tuloy-tuloy ang pagkapit ng mga Orca. Pero si Ogwen dito umaambaw with the Tyrant's Revenge. Mabilis lang din na madedepensahan ng Echo pero masisira din ang Torre dito sa may middle lane. Oh no. So magbibitaw lang din ng mga skills at may pilitan dito na gumamit ng Phantom Execution si Carteezy. Mukhang Torres sa may bottom lane ang gustong kuhanin ngayon ng AP Bren. Pero look at that, mapipilitan na umalis na lang muna at Echo makakadepensa. Ang kukulat ng mga heroes dito ng AP Bren eh. Kasi kung di naman wala silang instant pang kill eh. 'Di ba? Yung sustain lang, andun din yung mga pokes mula dito kay Sanji. Pero kasi hindi sapat yun para ma-take down mo ng isang mabilisan lang si Kyle. Even itong si Flap. At ngayon dun sa items, papalit-palit na nga eh. 22 minute. And ano na mga kapansin-pansin dito? Well, immortalities, kailangan i-check yan entering this fight. Kasi mahalaga na meron na kapag 22 minutes na. Pumasok na tayo sa TikTok timers kung saan sobrang, ang isang pagkakamatay dito ay kasalanan na para sa team mo. Dahil sobrang tagal mo nang mabubuhay afterwards. Sorry, P. Oo. Sorry, P. Sorry, boss. And mind you guys yung Lord Dance kanina took 7 minutes. And Aha. it just took 1 minute para i-burst down yung Lord. Pero maganda for AP Bren, nakuha nila yung revenue doon, nakuha sila ng 2 inhibitor turrets. Now, getting this next Lord would end this match. Yeah, 4.7k gold lead. At tumatagal na naman ang ating laro. 37 seconds, mahaba-haba pa naman ito. So, sapat na window pa para mag-flow ng minions itong Echo. Pero kasi ang AP Bren, alam na nila eh. Nilagay na nila, inatas na nila dito kay Flapteasy na boss. Since mabilis kang tumakbo, since athletic ka, at nag-gym ka, Ikaw na. ikaw na bahala dyan. Sa Ikaw na sa mga lanes. Ikaw na mag-long lane. Ito, 15 seconds yung Lord. Ilan yung Lord kanina? 7 Lord Dance? minutes. 7 minutes. So, average mga 3.5. Pwede ba natin skip yung laban? 3.5 seconds. Yung Ay, 3.5 minutes. Yung may forward ka. Para diretso na agad. But yeah, jokes aside, for AP Bren and Echo, yung kanyang movement lang din talaga ngayon is the mastery of skills na rin and the individualities. Yeah. Consistent yung yung Lord Paul dito ni Kyle Easy. Bawal ka na magkamali sa mga gandong panahon eh. Super Marco, naabot na rin niya yung limit na damage na pwede niyang ibigay. It's all about the mechanics at sa galawan na lang. Nagkakatalo ito. Parehas lock item na rin. Ito, even Bennett Cutie. Pero kasi wala pa silang nakuha. Uy. Sa setup na play dito si Yawi. Yawi is down. So pwede ngayon dumiretso ang AP Bren for this Lord. Walang taga-setup play ngayon para sa side ng Echo. Meron pa mga pokes coming in from View. At mukhang dediretso naman dito si Ogwen. Meron poke din para kay Sanji. Very cute din nakaabang. Pero nakapwesto din ang Echo. Probably another reset. 47 seconds bago mabuhay dito ang roamer ng Echo. Maaari pa ngang i-reset talaga ng AP Bren sa pagkakataon na to. But look at the Ogwen! Uy, may pagdash dito si Carteezy. Layo. Pero andun yung Tornos. Aray ko. Kalahati yung buhay ni Carteezy. 25k sa buhay ng Lord. Sabi nila, sige na, i-burst na natin ito ng mabilis. At ang Hive ay magiging matagumpay sa pagkuha ng Lord na yon. Isang malinis na take para sa kanila ngayon. 6.7k gold lead. Meron pang makapal na minion wave doon sa may itaas. All Ay. because of Flapteasy just pressuring yung side lanes na hindi talaga makasama itong si Benny Cutie. A lot of change would have happened for Echo if nandun siya sa picture. But alam nila na wala and one good setup. Dumating na sa punto na yung AP Bren kahit sino pre. Hindi bumabakat yung damage ni Curly.
Si Platisi yung shield lang niya eh. Uy, andito yung setup ha. Medyo masakit ang damage dito kay Kyle TC, pero free hit lang Aray! naman si Super Marco. Merong immortality para dito kay Yawi, pero papasok si Flat TC with a knockout strike. Mapipilitan na gamitin dito Oh, ang no. Netherrealm. Habang si Ogwen ginamit din ng flicker, merong penetrate zone. Para dito kay And the Sanford, si Super Marco, and the tower lock, base lock. AP Bren wins game number 2. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Pinakaba at pinakilig. Grabe yung laban na ito. Top seed and potentially the second seed, AP Bren. May pagbawi talaga eh. Pinapakita lang ng AB Bren yung distinct difference nila against Echo. Yung lakas nila sa macro, nakita natin kanina, ilang beses natin nakita at gaano katagal natin nakita at around 14 minutes up, macro play na yung pinairal ng Bren. Oh, tsaka ano, kung pag titignan mo siya, hindi siya dahil ayaw mag-teamfight eh. Alam nila na hindi advisable for them. So parang binabait nila isa't isa, both for Echo and AP Bren. Ang difference na lang for AP Bren, I believe, is yung Pakito pick. Kasi diba, talagang nakagulo si Flap TZ. Kasi diba, gusto mo siya part ng team fight. Yeah. Si Benny Cutie. Kaso napo-force din kasi siya. Dumepensa dun sa isang lane. Oo, na ano, kumbaga may player talaga na ilalagay mo para mag-clear lang ng minions. Dahil nga sa taas at sa bilis ng movement speed, no? Dahil dun sa mga dashes ng isang Pakito. Pero again, kailangan nating alamin kung ano ba yung naging rason sa pagkakapanalo ng Hive at ibibigay sa atin yan ng ating analyst na si Josh Giggs. Josh Giggs, pasok. It's gonna be AP Bren showing us a masterclass of how to dance. Kumbaga naging dance instructors ang Hive doon sa laban na yon. Welcome to the post-game. And himayin natin at tingnan natin kung ano nga bang nangyari right from the start of that game number 2. Tsansa ng AP Bren na reverse sweep, kaya naman talagang in-extend nila ang serye into game number 3. But few with the Novaria, the vision play, yung binibigay niyang assurance na lahat nandito. Oy, nandito lang. Hindi pa umaalis dito. Gave a lot of freedom for AP Bren para, okay, Flap TZ, tuloy mo yan. Okay, ikaw, Super Marco, dyan ka lang. Tuloy mo lang yung poke. Tuloy mo lang yung mga damage. And yun ang pinanghawakan ng AP Bren. Lalong-lalo na doon sa crucial na Lord take kung saan nakuha nila yung, sabihin na natin, kinuha talaga nila yung lead against Echo. Now, on the early stages of the game, tablahan pa eh. Hindi pa ganun masyadong nagmamatter yung sayaw na ginagawa. Pero we've seen a glimpse of what will happen. Turtle pa lamang. Turtle pa lang sinasayaw na. Kaya naman yung Lord sinayaw nila ng sinayaw ng sobra. And ang ganda sana ng pagkakapick ng Echo ng Faramis for the Netherrealm para iligtas yung mga tao for Echo. But unfortunately, nagagamit kasi yon pa isa-isa lang. Hindi siya parang pangmalakihan, pang area of effect. Kasi pag nagamit na siya sa isang tao, automatic ang go ng AP Bren, may kakayahan silang gumuulit. Nandyan yung paulit-ulit na talon ni Ogwen, nandyan din yung ginagawa ni Kyle TZ na paghawak lang sa Lord. All is planned. Everything else followed for AP Bren to take that game against Echo. Marami din tayo nakita mga 1v1 plays wherein Flap TZ were able to kill etong si Benny Cutie, even itong si Sanjin, even ito si Carl TZ on this moment na talagang hindi na nila pinalabas. Ito yung Lord Dance na nagsimula 14 minutes into action at pilit lang binibitawan, all sparked yung pagkakakuha after yung setup, after yung pick-off kay Sanford, after yung talon ni Ogwen kay Yawi at dito kay Sanji. Lahat ng iyon ay planado ng AP Bren. Kumbaga, ang call nila, pag hindi tayo nakaisa, reset natin. Kapag nakakuha tayo ng kill, tsaka lang tayo go-go. And si Yawi yung nagiging, parang siya yung lagi napapunish eh. Kasi wala namang haharap sa kanya kundi sila ni Sanford. Kaya sila yung binibigyan ng paulit-ulit ng side ng AP Bren. That's why they took the advantage, getting that base siege done for AP Bren. Now, looking at the score, 9-6 at 26 minutes, a very somehow low-scoring game nakita natin. Emblem-wise, wala namang masyadong sabihin na natin unusual, pero the thing is,
Carteezy has this impure range. And naka-assassin base pa siya. Hindi siya naka-fighter base, hindi siya naka-tank base. So, technically, malambot talaga ang isang Lancelot ni Carteezy. Even though, yes, mag-opt to go siya for defensive items such as that, the Sky Guardian helmet, and yun pa nga lang yung defensive niya. Meron pa siya ditong Rose Gold, Sea Halberd, Endless Battle, and the War Axe. Parang gusto niya sana ng damage para masaktan si Few or even si Super Marco, ma-pick off nila. But unfortunately for them, hindi niya kayang i-sustain yung damage in return na binibigay ng AP Bren. That Super Marco with, andyan pa nga yung Athena Shield niya para lang respetuhin yung damage na manggagaling kay Sanji, and as well as magbigay ng kahit papanong, sabihin na natin dagdag toughness or dagdag sustainability para makatagal siya doon sa mga clashes. Now, Monster Gold Stolen 2,784 for AP Bren. Nahawakan nila yung gubat ni Carteezy. Yun pa naman yung mahirap sa Lancelot kasi somehow this is still a snowball reliant hero. Kailangan na kailangan pa din niya ng ample time, kailangan niya ng item, kailangan niya technically ng farm in layman's term. So, pinigilan yon ng AP Bren with just being there, appearing on the purple buff, at si Ogwin, minute 1 pa lang, nagpapakita na siya sa harap ni Carteezy. Ganun. Well, technically you would expect that for a Kupra Yeah. against